Magandang araw mga kaibigan. Medyo seryosong bagay ang pag-usapan natin ngayon. Yung national budget natin, according to Attorney Vic Rodriguez, 65% na ang na-release, first quarter pa lang. So, in case that the Supreme Court will rule na unconstitutional yung 2025 budget, ano ang mangyayari? So ito, si Optic Politics, meron siyang post, meron siyang sinulat na editorial. I-share ko sa inyo na para makapaganda tayo. May apat na below is a detailed breakdown of possible consequences. Apat yung mga resulta. Number one, sabi niya, there will be an immediate legal and constitutional crisis. I-detalye ko ito mamaya. Pangalawa, magkakaroon ng disruption of government operations and services. Number three, magkakaroon ng serious economic consequences. And number four, magkakaroon ng political and administrative fallout. Okay, so unahin natin yung immediate legal and constitutional crisis. Sabi niya, government expenditures become illegal. Yan ang number one. Once the GAA is declared unconstitutional, any funds disbursed under it would be considered invalid. Kasi unconstitutional eh. Next, potential reenactment of the previous year's budget. Yan ang pinakamadaling solusyon. And then, possible lawsuits and liabilities. Public officials who authorize expenditures under the unconstitutional budget could face legal challenges. Okay? So, punta naman tayo sa pangalawang consequences, yung government operations and services will be disrupted. Matitigil o madidelay. Number one, delays in salaries for public employees. Nako, kawawa ang ating mga empleyado sa gobyerno. Government workers, teachers, healthcare workers, law enforcement, even soldiers, men in uniform, might face delays or even suspension in salary disbursement. Then, halted or stop public services. Government-funded programs such as free education, social services like 4Ps, public healthcare, infrastructure projects might be suspended. And then, debt loan obligations at risk, yung pagbayad sa ating utang. If the government has committed to paying loans, subsidies, or contractual obligations using the invalid budget, these payments might be questioned or legally challenged. Marami, delikado. And then, pangatlo, economic consequences. There will be loss of investors' confidence. Ito ang mahirap. Lalong lalayo ang mga investors sa bansa. Businesses and foreign investors rely on a stable government project for economic predictability. Declaring the GAA unconstitutional could trigger capital flight, currency depreciation, and lower credit ratings. Next, stock market and peso instability. Uncertainty over the national budget could lead to drop in Philippine Stock Exchange Index and weaken the peso due to fears of a government shutdown. Ngayon na ang prediction o forecast ng Maybank Research Group, isang international bank, baka aabot daw ng 63 pesos per dollar itong April dahil sa policy ng US over protectionism. So, ma-declare pa na ang constitutional ay lalong
And then private sector impact. Many businesses that rely on government contracts could halt operations due to unpaid government contracts. So, siyempre. And then, political and administrative fallout. Yan. Magsisisihan daw ang Congress and Executive Branch. Yan na. Hidwaan Martin PBBM magiging real. And then public backlash and protest. The loss of government services and unpaid salaries for public workers could trigger mass protest and unrest, especially if the situation is not resolved quickly. Potential constitutional crisis. If Congress and executive fail to pass a remedial budget, the Supreme Court could be dragged into a further legal disputes over how to address the budget vacuum. So ano ang possible solutions? Marunong din itong si Optic Politics. So sinite niya yung mga consequences. Ito naman ang solusyon. Number 1, reenacted budget. Yun lang talaga. Ganon din ang punto de vista ni Attorney Vic Rodriguez. Balik tayo sa reenacted budget. Kailangan problema, kung reenacted budget, wala na yung akap nila, tupad, wala na yun. Hindi na nila yung magagamit. Kailang, baka nagastos na. Depende sa Supreme Court gaano kabilis mag-desisyon. Reenacted budget, and then kailangan ng supplemental appropriations. Congress can fast-track a new budget law that corrects the unconstitutional provisions. And then lastly, emergency powers for the President. Nako, delikado ito. In extreme cases, Congress may grant the President emergency powers. Baka martial law na, wag naman sana. Anyway, baka matotoo na yung sabi ni Manny Pacquiao na mark my word, pag manalo si Marcos, magma-martial law yan. Nako, baka magdilang anghel si Manny Pacquiao. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Indirectly, nakakatulong pa kayo sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa YouTube, itinutulong natin sa tribong Talaandig. Namimigay tayo ng libreng pako at yero sa tribo para makapagpatayo sila ng sarili nilang bahay. Namimigay din tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Libre ang seedlings, abono, technology, we are providing them. Kaya, salamat. Panoorin nyo itong video na ito. Nakabalikat kayo sa pagtulong. Sana ituloy nyo lang ang inyong panonood at saka yung hindi nyo pag-skip ng ads. So, anagad si Uncle. Padulong na sa iyang balay. Ano na siya. Okay, naanami diri sa Ilaya. O naabot na gyud ang ngero ni Uncle nga gipakarga sa iyang igsoon sa motor sa iyang igsoon. So karon naa na ang ngero. Abot na og si Uncle gadali-dali na siya og panday kay iatop ra ni karon niya ang Zen. Kay gadali-dali na lagi siya kay kaulanon na pod diri sa amuang ngit-ngit na sad ang palibot. O man na siya ang kuan ang taon atong tan-awon si tatay, iyan ang butang sa ibabaw ang tabang sa sin. So mo na ni si Uncle nagpatindog nagbalay o si tatay ni tabang sa iya. Iatop na nila og dali kay kaulanon na aksyon na pod sila og kabalaka kay ilang balay tulo og kini dali ra gid nila kay karon matop ni. So diri na daw sila matulog karon kung mahuman ni atop kay dali-dalion daw ni Uncle. Oo. So ako silang tan-awon pod ang ilang balay sa sulod na kadtong nagatulo na nga ilang balay nga ka. Ngayong buntag ante. Kasi mong mama dong. Oh, mo na ni ang ilang balay nga tulo na. O makita na to ang hero. Nga kuan na gyud, luag na kaayo ang mga bulsot.
Moon na nga natagaan sila ugero. Ay ang ilang balay luoy na gyud kaayo. Gani pa gibutangan ra gani og silupin. Mo na ni siya. Luag na gyud kaayo ang mga bulsot sa ilang balay. Mo ni nga karon nga kaulano na, dali-dali na sila og atop. Ay kaulano namang gyud. Mo na ni ilang karaan nga balay. Luoy gid kaayo in town. Ilang mga